Yung pong pagsunod sa mga alituntunin ng piitan, yung pong pag-join nila sa mga programa dito po sa atin sa BJMP, ito po ay nagresulta sa pag-award sa kanilang Good Conduct Time Allowance. Bago matapos ang taong 2023, nakabit ng 141 persons deprived of liberty o PDLs ang tuluyang kalayaan mula sa piitan ng Manila City Jail. Bahagi ito ng Project Lino, ulayang inaasam sa napapanahong okasyon. 139 sa mga ito ay nakalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali o paggawa habang sila ay halimbawa nakapiit dito sa Manila City Jail, ay nabibigyan sila ng kredito sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Halimbawa, maaring mabawasan ng 3 hanggang 6 na buwan ang sentensya ng isang bilanggo. Ito po yung konting follow-up lang po sa korte, coordination sa korte, para po maaprobahan po yung po mga ipinail natin ng mga GCTA na yan. Kasi po ito po yung batas na po, ito po yung GCTA law. Samantala, 2 sa mga pinalaya ay natapos ang sentensya na ipinataw ng korte. Mula 3 taon pababa ang hatol na pagkakakulong sa mga ito. Umaasa naman ang mga otoridad na maiwasan na ang tinatawag na recidivism sa mga ito o muling paggawa ng krimen na maaring dahilan na sila ay makukulong na naman. Haba ng pasensya para hindi ka mapaaway dito, hindi mapagalayam. Yung respeto pati yung disiplina po sa pakikisama sa mga hindi po namin kilala, dito lang po namin sila nakilala sa kulungan. Nakababawas na rin ito sa pagiging seksiga ng Manila City Jail na ang kapasidad ay mahigit 1,000 lamang, subalit ayon sa BGMP, nasa halos 3,000 ang kasalukuyang nakakulong dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.